Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So, number 2 na tayo. Component naman ng effective na climax. So, paano ba magkaroon ng effective na climax? Ano ba meron dyan? Siyempre, number 1, yung climax mo, kailangan nakasentro sa cortex mo. Ibig sabihin, kung ano yung teksto mo na ginamit sa umpisa, babanggitin mo din yun sa huli. Hindi dapat tayo maliligaw. Wag na masyado. Or kung meron man tayong pang-closing na text, dapat inline pa rin sa ating cortex. Nakasentro pa rin sa ating cortex. Wag yung nagsimula ka sa lakad ng pananampalataya, nagtapos ka sa pagkain ni Adan at saka ni Eva ng mansanas ng disobedience. Ibalik mo sa pananampalataya. Okay? Marami kasing subject Kung faith. Kasama din mga obedience doon, mga ganun. Pero iba pa rin, ibabalik mo talaga sa pinaka-main subject natin. Kung trusting the Lord, mag-ending ka sa trusting the Lord. Huwag kang magtatapos ng rapture. Okay? Pwede mo banggitin, pero ang culmination mo about trusting the Lord. Okay? So the climax should emerge naturally connected from your cortex or hindi man yung iisang teksto, biblical passage. Second component of an effective climax, kailangan Christ-centered siya. Marami akong naririnig na preaching ngayon ni hindi man lang nababanggit si Jesus Christ. Sobrang ganda ng kanyang sermon, napaka-practical, but they forgot one of the most important message that we have to bring, Jesus Christ. So, you preach, but you didn't preach the gospel. Kasi pag sinabi mong gospel, it's centered about the kingdom of God, about Jesus Christ, who is the King. And the main application of the whole sermon must be modeled through Jesus Christ, di ba? Pero nakakalungkot. May mga pinapanood ako minsan, may nasasaksihan ako sa YouTube. May mga preachers ngayon, malalaking church, mas nababanggit pa yung ibang tao kaysa kay Kristo. Nakakalungkot. Halos matapos na yung mensahe, hindi pa rin nabanggit. Nag-closing prayer, hindi nabanggit yung pangalan ni Jesus Christ. Kaya kung nagiging ganun tayo minsan, bantayan natin ang ating sarili, mga kapatid. Kailangan talaga Christ-centered ang closing natin. Actually, from opening to closing, Christ-centered talaga dapat. So, we have to bring the message back to the work and the person of Jesus Christ. Amen? He is the core of the Word. He is called Word, di ba? He is the Word. The Word itself or Himself is Jesus Christ. So, the third component of an effective climax, tatlo yan letter C lahat. Cortex, centered on cortex. Christ-centered or centered to Christ. And huli, call for commitment. Kailangan mag-share din tayo. Ipe-present natin sa kongregasyon yung clear choice nila o mananatili ka pa rin bang nagtitiwala. And yung kabaliktaran, yun yung banggitan natin ng pagtitiwala o pagdududa. Diba? So kung ano man yung call for commitment natin, try to make ang tawag doon, yung contrasting point ng ating sermon. Kung faith, pagdududa. Kung obedience, pagsuway. Mananatili ka bang sumusuway, kapatid? Or ganito. So, ganun. Mananatili ka bang matigas o magsisisi ka? Kung mananatili kang matigas at hindi ka pa talaga nagsisi sa Panginoon, baka hindi ka pa ligtas, tanggapin mo ang Panginoon. Now is the day of salvation. So, call for commitment. Kung sa patungkol sa commitment sa gawain, nanlalamig ka na ba? So, i-challenge natin sila para mag-recommit sila sa Panginoon. Every Sunday yon. Kasi ang tao talaga naubusan ng gasolina din yan. Kung paano ang katawan, kumakain yan ng pagkain na para sa physical. Yung espiritu talaga, kung ano-anong pinagdaanan sa isang buong araw lang yan, sa lubong mo yung kaaway mo, may utang sa'yo, di ba? Iba na espiritu mo .
Tapos, lalong-lalo na kung katapusan, malapit na magkatapusan, di ba? Wala ka pang sahod o na-delay sahod. Tapos pagdating ng linggo, punong-puno ka ng pagsubok. So yung challenge talaga and recommitment para mapaalala sa atin at mabigyan tayo ng kalakasan sa magitan ng salita ng Diyos. Doon tayo matcha-challenge sa recommitment natin sa Word of God. So yun yung tatlong component. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makala.